sitwasyon? Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ng ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Huwebes. At ngayon ay July 3, 2025 na. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras yatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Mga Pinoy malabong mabusala ng China ayon sa palasyo. Todo Balita. BBM kumambyo kontra K-12. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, Pinoy na pa Istanbul, dinukutan sa eroplano. Todo Balita.
Sa ating mga lokal na balita, Pangasinan LGU bibilhin ng palay ng mga magsasaka dahil sa mababang presyo ngayon, pero bibilhin sa tamang presyo. Todo balita. Mga magulang at guardian ng CDC learners nakinig sa orientation ng MSWDO. Todo balita. National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center nagsagawa ng seminar para sa mga butchers at meat inspectors ng Alaminos. Todo balita. At ngayon sa detalye na ating mga balita, nilinaw ng Malacanang na hindi kontra si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa K-12 program. Nauna rito ay sinabi ni Pangulong Marcos na dismayado siya sa implementasyon ng senior high school curriculum dahil walang pakinabang umano ang mga estudyante. Gusto po nating liwanagin ito. Hindi po niya sinasabi na tutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa press briefing nitong Miyerkules. Anya sa ilalim ng pamumuno ni Education Secretary Sani Angara na pagbuti nito ang implementasyon ng K-12 system. Tiniyak ng Malacanang na hindi mapipigilan ng China ang mga Pilipino na magsalita laban sa pananakop ng Beijing sa teritoryo ng Pilipinas. Ginawa ni Palace Press Officer Tony Claire Castro ang pahayag matapos patawan ng sanksyon ng Chinese government si dating Senador Francis Tolentino dahil sa umano'y paninira nito sa China. Ang dating senador ay pinatawan ng travel ban sa China, Hong Kong at Macau. Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon sa Adi Castro. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila to mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalang ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating marine rights pagtiyak pa niya. Sa kabila nito, wala niyang nabanggit si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung may balak may patawag si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilan, upang talakayin ang aksyon ng kanilang gobyerno laban kay Tolentino. Ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ni Catherine Cassandra Ong na humihiling na ipawalang bisa resolusyon ng Department of Justice na nagsasakdal sa kanya sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng pagkakasangkot nito sa sinalakay na Lucky South 99, Pogo sa Porac, Pampanga. Sa resolusyon nilabas noong June 25, sinabi ng CA na hindi muna gumamit si Ong ng mga legal na remedyo gaya ng motion for reconsideration at appeal sa DOJ bago lumapit sa korte. Giit ni Ong, wala rin umanong silbi ang paghahain ng mga ito dahil kumbinsido na si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa atol ng mga piskal. Ayon sa CA, haka-haka lamang ito at hindi sapat na dahilan para laktawan ang tamang proseso. Nilinaw din ng korte na hindi nilabag ang due process ni Ong at maaari lamang kwestiyonin ang kasong isinampa sa kanya kapag ito ay nasa korte na. Nagpakilala ng testigong sa alias Totoy at idinuro ang negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong Ang bilang isa sa mastermind sa pagkawala ng tinatawag nitong ng tinatayong 100 sa bungero may ilang taon na nakaraan. Sa exclusive interview, binanggit ni alias Totoy na siya si Julie Dondon Patidongan. Nagtrabaho bilang head ng security ng mga sabungan ni Atong Ang. Ayon kay Patidongan, inalok siya ng kampo ni Ang na bawiin ang affidavit kapalit ng halagang 300 milyon pero hindi siya pumayag.
Nandiyan sa affidavit ko yan, si Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Silang mastermind sa nawawalang sabungero, paglalahad pa ni Patidongan. Si De La Rosa umano ang nagmamonitor sa gumagawa ng tsope at inire-report kina Ang at Salazar, saka umano itatawag sa kanya na i-hold ang mataong nagtitiyope. Si Ang umano ang nag-uutos na iligpit ang mga nagtitiyope. Umabot sa 6,702 tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang binuga ng Bulkang Canlaon sa loob ng 24 oras. Ayon sa PHIVOLCS, ito ay 3 beses o halos 3 beses na mas mataas kumpara sa 2,138 tonelada na naitala noong Martes. Bukod dito, nakapagtala rin ng PHIVOLCS ng 2 volcanic earthquake na mas mababa naman sa 7 lindol na naiulat noong Martes. Nasa alert level 3 pa rin ang bulkan na nangangahulugan ng mataas na antas ng aktibidad nito na posibleng humantong sa mapanganib na pagsabog. Samantala, para maibsan ang kahirapan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon sa anak nila, naghain si Senador Pampilo Lacson ng panukalang batas para sa kabataang magsasaka National Scholarship at Return Service Program. Layunin ng Kabataang Magsasaka Scholarship Act na magkaroon ng inclusive access sa edukasyon sa agrikultura para sa mga anak ng mga magsasaka o mga umaasa sa kanila. Nagmula ang panukala sa konsultahang Bayan Forum ni Lacson noong Abril kung saan maraming magsasaka ang nagpahayag ng pag-aproba sa ganitong scholarship program. Magiging magkahanay ang programa sa mga education subsidy programs ng pamahalaan sa ilalim ng batas tulad ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, Rice Tarification Law at Universal Access to Quality Tertiary Education. Dinukutan ng isang pasaherong Pinoy habang ito ay nasa loob ng eroplano patungong Istanbul. Sa isang ulat, halos $2,000 na cash ang nakuha sa pasaherong Pinoy na si Enrique Soriano. Kwento ni Soriano, sinabihan siya ng flight attendant na habang siya ay natutulog, ay may isang individual umano na nagbukas ng kanyang bag. Ang hinihinalang kumuha ng pera, nasa likod lang pala niya. Dahil dito mabilis na inalerto ang mga otoridad at na-recover din ang ilang cash na nasa economy at business class na. Sa ating balita sa ibang dagat, walang pakundangang umihi ang isang lalaki o isang lasing na lalaki sa Russia sa loob ng eroplano at sa harapan mismo ng mga flight attendant. Nangyari ito nang ang lalaki umano ay hindi pinayagan na makasama sa flight dahil sa kanyang kalasingan. Bilang ganti, umihi naman ang nasabing lasing na pasahero sa loob ng eroplano habang nakatingin sa kanya ang mga flight attendant. Dahil sa tinuran, binitbit ang lalaki kung saan na-delay rin umano ang biyahe ng eroplano. Sa ating mga lokal na balita,
sisimulan na ng pamahalang palalawigan ng pagbili ng bagong ani ng palay o ito yung mga unmilled rice mula sa mga lokal na magsasaka matapos bumaba ang farm gate prices sa 8 hanggang 10 pesos kada kilo na mas mababa sa production cost na 15.50 kada kilo. Sinabi ni Pangasinan Governor Ramon Gico III ng procurement project ay unang makikinabang sa mga miyembro ng corporate farming program na kasalukuyang may halos 1,500 miyembro mula sa 54 na kooperatiba. Sa pamamagitan ng corporate farming program, tumaas ang ani ng mga magsasaka, ngunit sa kasama ang palad, bumaba ang mga presyo dahil sa labis na pag-angkat ng bigas, sabi ni Gico sa kanyang inaugural address noong Lunes. Idinagdag pa niya na ang pamahalang palalawigan ay maglalaan ng pondo para sa pagbili ng palay dahil bumili tayo ng bigas para sa ating mga ospital, bilangguan sa probinsya at para sa pamamahagi sa panahon ng kalamidad. Gayunman napansin ng gobernador ang pangangailangan ng pamumuhunan ng mga makinarya sa pagproseso ng bigas at may kaugnay na pasilidad dahil ang mga kagamitan na dating donasyon ng ibang ahensya ng gobyerno ay luma na. Samantala, sinabi ni Engineer Rosendo So, ang presidente ng Farmers Group, Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG, na ang farm gate prices ng palay sa Pangasinan, Bulacan, Pampanga ay bumaba ng o tumaas ng 8 to 10 kada kilo. Paliwanag niya dahil bumaba ang presyo ng Vietnamese rice, ayaw ng mga lokal na mga lakal na bumili ng lokal na palay sa mas mataas na presyo, lalo na't nasa 15% lamang ang kasalukuyang rice import tariff. Umapila si SINAG sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev o dating National Economic and Development Authority na ibalik ang taripa sa 35% upang maprotektahan ang lokal na presyo ng bigas. Ngunit wala pang dumating sa kahilingan sa ngayon, sabi ni So sa isang interview. Ang NFA o National Food Authority ay bumibili ng palay sa halagang 24 kada kilo, ngunit nalilimitahan ito ng 5 bilyong budget na sapat lamang para makabili ng 2% o humigit kumulang 208,000 metriko tonelada ng pambansang ani. Sa Alaminos, ang National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Alaminos sa panguna ni Mayor Art Brian Celeste ay nagsagawa ng food safety seminar para sa mga matadero at meat inspectors ng Alaminos City Slaughterhouse. Ang aktibidad nito ay naglalayong palakasin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagtiyak ng ligtas na paghawak, pagproseso at inspeksyon ng mga produktong karne. Isinagawa ito kahapon. Samantala, nakisaya naman ang mga mag-aaral ng Alaminos Central School sa ikatlong baitang kahapon na umaga sa pagdiriwang ng Araw ng Pagbasa sa Brigada Eskwela, handog ng pamahalang lungsod ng Alaminos, katuwang Alaminos City Library. Ang aktibong partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa ganitong programa ay patunay lamang ng sama-samang pagsisikap para sa isang adhikain, itaguyod ang kultura ng pagbabasa at pagkatuto ng mga kabataan. Bago magsimula ang unang araw ng pasukan sa darating na July 7, 2025 ng mga Child Development Learning Centers o Child Development Center learners para sa school year 2025-2026, nag-umpisang magsagawa ng Parents Orientation Activity ang Municipal Social Welfare and Development Office alinsunod sa ECCD Council Schedule of Activities sa lahat ng CDCs ng Bayambang. Ang Parents Orientation ay nagsimula noong July 1 sa Municipal LGU CDC at iba pang CDCs at magtatapos ito sa July 5. Pinangunahan ang aktibidad ng mga child development workers at child development teachers sa pagkikipagtulungan ng mga barangay officials. Sa kasalukuyan, mayroong 78 child development centers, 81 child development teachers at workers at 2,828 CDC learners sa siyudad sa bayan ng Bayambang.
Sa balitang sports, sila tin ang tanging nasa isipan ni Laila, Jane Cruz, pati na ang buong Alas Pilipinas Women sa pagsagupa nito sa maraming beses na naging kampiyon at powerhouse na East Kola ng Thailand sa crucial na quarterfinals ng 2025 BTV Ferroli Cup ngayong Huwebes, July 3 sa Bien Phuc, Vietnam. Harapin ng pumangalawa sa Pool A na Alas Women sa panguna ni Cruz at Vanessa Gandler. Sa ganap na alas 6 ng gabi, ang pamangatlo naman sa Pool B na Thailand squad. Makakatulong ni Cruz at Gandler na tinanghal na Best Player of the Game sa magkasunod na dalawang panalo ng Alas Women sina two-time MVP Brooke Van Sickle at Marjana Phillips, habang inaasahan din na papaluin na muli ni Coach George Brito de Souza sina Eleja o Eya Laure at Alea Malaluan. Bagamat bitbit na iskol ang Thailand Under 21 squad nito, aminado ang sariwa pa sa pagwawagi ng pilak na medalya sa ABC Nations Cup na Alas Women na naharap sila sa matinding pagsubok sa pagsagupa sa labing-isang sunod na kampiyon sa SEA Games na Thailand. Sa manyang kabuuan ng ating newscast, sa ating Todo Balita at komentaryo, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Kantabay po natin si Ellie Garcia. Oras, ganap ng alas 5:29. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng
kaming i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube at pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas! Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras natin, ganap ng alas 5:33. At narito na, welcome po sa ikalawang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po, kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantan, Iparagire. May good news para sa mga taga pang-apat na distrito ng Pangasinan. Bukas, July 5. Tama ba? 3 pa lang ngayon. Sa July 5, mga kaibigan, meron pong libreng medical and dental mission, ang 3-in-1. Ayan, si Congresswoman Manay Gina De Venecia, kasama si Congressman Christopher De Venecia, at saka si Speaker Joe. Meron ang schedule sa July 4, Friday, ay sa Barangay Aramal, 8 to 11 a.m. Sa bayan po ng San Fabian yan. Tapos sa Barangay Anonang naman, 1 to 4 p.m. Samantala sa July 5, nakatakda naman yung medical and dental mission sa bayan ng Manawag. Alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Barangay Pao at alauna ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Barangay Bisal. Pareho pong sa bayan po ng Manawag yan. So medical and dental mission. Yan yung parang parang regular na rin nila continuous na ginagawa ng 4th district headed by De Venecias. Pero ito ngayon si Congresswoman na. Si Congresswoman na. Yan, first project niya. Unang sigwada ng kanyang termino, ito kanyang medical mission. Okay, anong araw na ngayon? Huwebes, ang bilis ng araw. At teka, ano na nga ba yung activity? Meron ngayon din oath-taking pa rin ngayon sa San Quintin. Mm-hmm. So ang mayor doon, nakalimutan ko ng pangalan, pero parang may protest yata din sa kanya. Pero tuloy yung anong tawag nito, yung oath-taking. Yung protest naman kasi proseso lang naman yan. Hindi naman yan makakapigil sa sa oath-taking na isasagawa sa mga bagong halal na opisyal. Yan, hanapin natin kung sino yung nanalo doon sa bayan ng San Quintin. Bayan ng Pangasinan, Farali Lumahan. Ayan, babae. Oo. Against Florence Tio, yung second, palagay ko kamag-anak to o anak nung dating mayor. Ang nakuhang boto ni Farali Lumahan ay 13,723. Mm-hmm. Samantalang si Florence Tio ay 8,755. Medyo malaki na Pero meron dahilan meron dahilan kung bakit nila nagkakaroon ng protest. Katulad sa bayan ng Suan, nagpapa-recount ang mga Celeste. Pero yun nga kasi kung ano man yung doubt sa isipan nila, gusto nilang ma-clear. Ayan. Gusto nilang ma-clear at magkaroon sila ng peace of mind para mawala ng doubt. Kasi nga sabi nila, kapag yun pa rin yung resulta, ibig sabihin, ayaw talaga nila ng Celeste. So ayaw talaga ng Celeste sa bayan ng Sual. So tatanggapin na nila yon. Yun lang, para nga lang, kasi nga 'di ba, meron nga kasi yung involvement nga naman ni Mayor Sual noon kay Alice Gu na meron nga tong Pogo. So kung ano man yung hinihinala nga nila, yung mga magaling sa hacking, para mga ganon. So yun, para lang magkaroon ng peace of mind, yun, magpapa-recount sila. Pero hindi lang hindi lang siya nagpapa-recount Kahit pala si Vice Mayor nagpapa-recount din. Si Vice Mayor
JC Arsinue. Arsinue at saka 3 councilors ang nagpapa-recount diyan sa bayan ng Sual. Pero yun nga, itong mga recount na to, kung ano man yung magiging resulta, sabi nga nila, irerespeto naman nila. Wala na talaga sila magagawa kung yun naman talaga yung lumabas na yun talaga yung lumabas na resulta sa isasagawang recount. Pero nga sabi nga nila, para magkaroon lang ng peace of mind at wala nang iniisip, mawala yung doubt, yan. Kasi nga hanggang sa ngayon, nagkakaroon pa rin ng doubt dito po sa automated ano nang tawag dito? Automated voting machine, tama ba? ATM. Hindi, ATM yun eh. Automated voting machine. Ayan. Marami kasing mga katulad yung nangyari kay Secretary Lambino na yung ibinoto niya ang lumabas sa resibo iba yung lumabas sa resibo. Pati nga yung pangalan niya nawala dun sa yung boto niya, yung resibong lumabas, pati pangalan niya wala din yung pangalan din ni Mayora. So parang ganon. Maraming mga incidents na ganon yung lumabas, iba yung binoto, iba yung lumabas na sa resibo. Kaya yung manual recount, hindi na yung resibo yung pagbabasihan, kundi yung mismong shaded ballots. Yun yung kanilang ibibilangin. Ayan, yung ACM, automated counting machine. Ayun. Dati, machine, pati pangalan, iniiba-iba kasi. Iba yung supplier nitong election na to, Korean company. Ayan, election counting machine. Ayun, ACM siya, hindi siya AVM. Automated voting machine. ACM. Kidneys na kidney. Anong araw ngayon? July 3. So yung binasa ko na medical dental mission ng mga Divinesia, bukas yun. Kasi 3 pa lang ngayon, 4 bukas. Sige, mas maaga itong itong medical mission na to, inaanyayahan na lahat sa medical mission na Rural Health Unit 3 at PhilHealth. Gaganapin to ngayong araw, July 3, 2025, alas 8 na umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Barangay Malawa Covered Court. Ayan. Saan itong Barangay Malawa na to? Nalawa Unay, Apo. Saan yata to? Sa Mangaldan, di ko alam kung saan ito pinulot. Narito yung mga serbisyo, PhilHealth membership at registration. Ay, sa to? Sa Bayangbang. PhilHealth membership at registration. So, magpalista ng hindi na kailangan pumunta sa opisina ng PhilHealth at maging PhilHealth member ng libreng konsultasyon para sa mas maayos na kalusugan, libreng gamot, hatid para sa nangangailangan, at mga kailangan dalhin, PhilHealth IDs, 4-piece IDs o senior citizen ID para sa mga miyembro, photocopy ng valid ID o birth certificate para sa mga hindi pa miyembro, at ito ay libre para sa lahat. Huwag palampasin ang pagkakataong ito para sa mas malusog na, alam ko na kung saan to. Lingayen. Oo. Andun sa dulo. Andun sa dulo ng paragraph. Barangay Malawa, Lingayen. Kita-kits sa Barangay Malawa. Ayan. Bago kayo pumunta ng Bayambang. Hindi, Mangaldan muna. Nagmangaldan muna sila, tapos hanapin nila. Punta sila Mangaldan, hanapin nila sa Bayambang sana. Ayun pala, Lingayen. Hindi bale. Tao lang. Nalawa, Unay, Pangasinan. Samantala, mga kaibigan, yung nakapanayam natin si Dr. R.R. Rovilios, ang presidente ng Pangasinan Polytechnic College. So, August yung umpisa ng pasukan, ito na yung pangalawang taon. So, meron na silang second year students, meron first year, yung mga bago. At di ba natanong natin, kumusta naman yung performance ng mga estudyante? Nakakalungkot lang na bagamat, ganito rin yung sa ibang mga estudyante na nakahanap ng full scholarship, pero hirap pa rin sila. Kasi yung scholarship kasi, full scholarship yan ay para sa tuition fee at saka miscellaneous fees for Pangasinan Polytechnic College, miscellaneous fees. Kaya lang yung outside na expenses nila, like for pagkain,
boarding house kung malayo yung bahay nila dun sa school, plus transportation, yun po ay binubuno pa rin nila. Nakakalungkot na merong 40 na nag-stop na mga estudyante ng Pangasinan Polytechnic College. Pero meron na yung ilan na bumalik na siguro ng babalik nito o bumalik ng second sem. Ang maganda doon, ang good news doon, yung sinabi nga ni Dr. Revillos ng Pangasinan Polytechnic College, they are free to come back and continue yung kanilang pag-aaral at scholar pa rin sila. Walang time limit. So open yon. Yun ang isang magandang balita, good news para sa mga scholars ng Pangasinan Polytechnic College. Tapos yung medyo hirap naman sila sa ibang subjects. So ibig sabihin, most likely bumagsak. Tinutulungan pa rin sila ng school. Meron silang tutorial ba? Libreng tutorial. So, para ang nais kasi ng provincial government ay etong mga scholars na to ay talagang makapagtapos sila ng kolehiyo. Dahil etong mga estudyante ito, gustong-gusto nilang makapag-aral, makapagtapos. Kanya naman full support ang probinsya. So, yan po yung maganda. Plus, merong bagong 700 na first year. Plus, ang dami pong in-announce ni Governor Ramon Gico III sa kanyang inaugural address nung pagkatapos ng kanyang oath-taking patungkol sa Pangasinan Polytechnic College. Going back sa tinanong natin kung lahat ba ng 700 ay nakapagtuloy-tuloy, sabi nga ni President, merong at least 40 na hindi na patuloy dahil pa rin sa problema pa rin siguro sa pera. Sa pera kasi nga siyempre hindi naman walang pang-transport. Oo, libre nga lahat. Wala kang nagagastusin pero yung pang-araw-araw na pamasahe, yung pagkain mo rin, baon mo rin, allowance mo rin. So yung iba nagtrabaho muna. Yeah, magtatrabaho muna, working student muna. Pwede naman daw silang bumalik anytime. At sa kanila pa rin yung sa kanila pa rin yung slot na yun. Walang time limit. So good news po yun. At yun nga yung sinabi nga po ni Governor Gico, yung pagbubukas ng campus sa bayan po ng Umingan, campus sa San Carlos, tapos saan po yung isa, Bugalyon o Alaminos? Parang Alaminos na nabanggit na isa, pero hindi lang natin alam kasi tuloy pa rin naman yung plano naman ng Alaminos na makapagpatayo ng sarili nila nabanggit uli yun nabanggit uli yun ni Mayor Art Brian Celeste sa kanyang inaugural address para sa kanyang pangatlong termino na tuloy pa rin itong yung kanyang pangarap na magkaroon ng sariling eskwelahan o sariling kolehiyo ang Alaminos City. Palagi pong sinasabi na yung mga ganitong maparalan, parang si former Mayor Brian Lim, nabanggat ni Rento niya, why not magtayo na lang ng sariling paaralan, kolehiyo ang lungsod. Hindi naman po yan makikipag-compete sa mga existing na mga colleges and universities. Bagkos, ito ay nag-o-open ng oportunidad sa iba pang mga kabataan na makapag-aaral sila ng libre. Napakaraming estudyante na sa mga kolehiyo, kung minsan ang dami nilang kinikater, hindi ka na makilala ng teacher sa dami ninyo, di ba? So, itong mga ito, lalong-lalo na at magiging libre, o kung hindi man libre, magiging murang edukasyon para sa lahat. Pero sa talaga, libre. Ito yung sa Pangasinan Polytechnic College at quality. Hindi siya yung quality education. Hindi meron na sila di ba yung isinabit na iniabot kahapon, certificate of completion ba, something yon, na yung lahat ng mga courses na ino-offer nila ay aprobado na sa CHED. Parang ganon. Mamaya, check natin. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na po 5:47. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well.
Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Pilipinas, ngayon na pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness, business at iba pa. At ng Bravo Filipino Awards as the most stylish teleradio team tuwing Lunes at Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pilipinas, ngayon na! DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:50 ng umaga, meron na lang 10 minuto bago mag alas 6. So balikan lang po natin yung Pangasinan Polytechnic College. So yung in-award po sa kanila ng Commission on Higher Education, ito po yung Certificate of Program Compliance for 100% of its initial 4-degree programs. Ito po yung which were awarded by the Commission on Higher Education Region 1. Ito po yung programs na Bachelor of Science in Agribusiness, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Public Administration, Major in Local Governance, and Bachelor of Special Needs Education. So, ang bilis niya lang nakuha, nakompleto yung mga requirements, at makuha yung Certificate of Program Compliance. Dati noon, nagka-problema ng ganyan ang alala ko lang yung Binalatongan Community College ng San Carlos City. Ang dami niyang dinaanan ng mga pagsubok. Pero sila ay sinalo at tinulungan ng Makati City University or University of Makati City hanggang sa kaya na nilang mag-stand alone sa kanilang mga compliance na kinakailangang magawa nila mula naman sa Commission on Higher Education. Samantala mga kaibigan, bago nga po ang Chief PNP, kahapon ba to o nung isang araw, ni-relieve ng PNP Chief, si PNP Chief Torre, ang Police Chief ng Rizal dahil sa ang terminong ginamit ng PNP Chief ay discarding tamad ng kanyang mga tauhan. So, yan yung term ngayon, discarding tamad ng kanyang tauhan. Kasi parang may nag-complain na robbery incident, na i-blotter naman, pero dun sa dulo ng blotter, walang ginawa. Sa dulo ng blotter, yung sentence, yung parang ready for filing in court, kanto.
hindi pa sila nag-imbestiga. So, kumbaga, masyadong mabilis yung sa report nila parang okay na yung maunang hakbang. Kaya ang sabi niya, ang termino ng Chief PNP, discarding tamad ng mga tauhan ng nasabing police chief ng Rizal. Kanya ito ay wake-up call sa lahat ng chief of police sa iba't ibang bayan at saka lungsod, kasama na ang mga provincial directors dyan at regional director, na ayusin yung kanilang ginagawang report, ayusin ang kanilang pagtugon sa reports o kung anumang mga crime incidents at yung kanilang mga aksyon. Otherwise, eto na, may nasampulan na nga sa tinawag niyang discarding tamad. Ayan. Kakaiba. Unti-unti na-appreciate ko to si PNP Chief Torre. Ako din. Parang lumalayo dun sa naging yung actuation niya nung kanilang sinugod ang lugar ni Pastor Kibuloy para siya ay hanapin at huliin. Pero hindi naman yun. Yung kay Pastor Kibuloy okay lang yun kasi talagang ayaw nyo lumabas, disugurin. Hindi, yung pati yung pananalita, yung mga words, yung itsura ng kanyang mukha. Ang matinding ginawa niya yung walang respeto kay Duterte. Kay dating Pangulo. Yun yung parang mahirap makalimutan kasi parang walang respeto. Nakita naman ng lahat kung paano siya usap. Alam naman po natin yung mga police kahit na parang civilian in nature na sila pero meron pa rin dugong militar. Kinakailangan pa rin yung pakikipag-usap pa rin na may kasamang respeto. Lalo na dating naging katatapos lang. Actually, immediate past president. Immediate past president siya. Tapos ganun yung pakikipag-usap niya. At mahal siya ng sambayan ng Pilipino. Kaya actually yun yung reward niya do sa ginawa niya kay yung paghawak niya, paghandle niya ng kaso kay PBBM, yun ang naging reward niya. Kaya yung nakikita po natin sa mga alituntunin at saka yung mga reminders na inilalabas niya para sa mga kapulisan ay na-appreciate natin yon. Lalo na ito, discarding tamad. Ang daming ganun, di ba? Na ang daming mga police chief na nakarely na lang sila kung ano yung report na sinabi ng kanyang subordinates, yun na yun. Walang personal follow-up o hand ang police chief. Kaya warning sa mga hepe na ang pinagbibisihan ay yung bubuntot sa kanilang mga mayor para tumagal sila sa kanilang mga pwesto. So, yan po ang isang police report po natin, mga kaibigan. Samantala, sa Department of Education, ayan, nasa pang-ilang linggo na rin sila. May mga adjustments pa rin na ginagawa. At syempre, kailangang sumunod ang lahat ng mga paaralan, lalo na yung may mga paaralan ng mga senior high school. So may mga adjustments na ginagawa dyan. Sa elementary naman, tinututukan yung reading and literacy. Yan ay nakatutok naman sa grades 1 to 3 sa elementary. So, bumalik na nga sa buwan ng June ang umpisa ng pasukan, pero sa maraming bahagi ng Pilipinas, medyo okay pa yung nararanasan nating panahon, bagamat kung minsan ay bigla-bigla na lang umuulan. Pero meron yung mga areas na ang taas ng tubig baha dito area sa Pilipinas. At meron mga area din, like for example, yung nakita natin kahapon na sa Facebook, bahagi ng highway dyan sa Barangay Irisan sa Baguio City. Ang tubig, dahil wala siyang madaan ng drainage, sa kalsada na. Nagkaroon ng baha sa bahagi ng Barangay Irisan. Highway po yan, dyan sa may Baguio City, na sabi nila, yan, ang tubig sa kalsada na dumadaan. Dahil sa dami ng mga structures o kaya mga bahay-bahay na siyang pumipigil naman o kaya nag-block sa daluyan ng tubig. Pero tayo dito sa Pangasinan, so far so good. Bagamat pag umulan, meron yung mga areas na bigla na lang mababaha, pero
for the past several years, wala pa namang masyadong malalaking bagyo at matinding pagbaha na naranasan po natin. Sana ganun pa rin. Pero speaking of pagbaha, speaking of Pangasinan pa rin, ayun nga sinimulan na nga yung mga construction doon at ang inuna yung mga drainage para ito nga yung para ma-resolve yung pagbaha diyan mismo sa Capitol Complex. Yan. Kasi diyan yung sila yung nababaha diyan dahil sa maraming mga drainage system na yung mga nabarahan na o talagang hindi lang binarahan, tinabunan na at nawala na at napatungan na ito ng mga struktura, mga structures, mga buildings. Kaya yun yung mga causes isa sa mga causes ng pagbaha na nakikita po nila dito sa isinagawa po nilang pag-aaral at pag-inventaryo ng mga waterways o yung daluyan po ng tubig. Daluyan ng mga tubig para hindi po mag-cause ng baha. So ngayon, ito ngayon yung sinisimulan na po ng provincial government yung yung kanilang pag-address dito po sa pagbaha diyan sa may Kapitolyo. At hindi magtatagal, yan sisimula na yung mga pangako niya nung nung kanyang unang term. Hindi, actually yung first term niya is more on master planning. Ayan, yung tawag ito, master planning may tawag doon. Yung nila lahat, ipinaplano po nila lahat, ikakamada dan amin. So hindi naman siya kasi hindi naman daw siya expert, kundi pinagsama-sama lahat ng mga experts sa environment, mga engineers, lahat ng mga architects, lahat ng mga marurunong at sila yung nagplano kasama siya siyempre dito po sa master planning na to para kung ano yung gagawin nila diyan sa ma-resolve at maayos yung yung tawag nito, yung Kapitolyo. So, pero wala na tayong oras. Good morning kay Achikora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubang. Gemma Sibayan, Busto, Napoleon Co, Ernesto Musada, Rafael Acosta Mangalyag. Yan, good morning. Kahapon ang naghatid pala si Jerome, hindi si JR. Pagbabalik-baliktad ko na sila kasi Kuya Polly. Mamata, good morning. Good morning, DCB yan. Yan, and thank you. Good morning, Madam Roske. Ayan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lahat ng mga dyan sa palengke, dito sa may, tawag dito, sa may Malimgas. Ayan, mga tricycle drivers po natin. Tita Ani, good morning. Good morning din kay Engineer Augusto Mejia, Augusto Ventanilla, at kay Sir August Mejia at my Ma'am Divine. Pagbalik-baliktad. Kuya Benji Tan, magandang umaga. Ayan, at sa lahat, si Mildred Juvellanos, good morning, at saka sa aking kaibigan, kay Grace Matro. Ayan. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programa Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ.